Announcement mga kabayan, huling 6 na oras na lang para sa ating promo. Sa lahat ng gustong umabol, nasa comment section ang link. Maraming salamat. Hindi biro ang kakayahan ng mga mambabarang dito. Simula nang mawala kayo sa bayang ito, hindi na halos mapigilan ng kanilang panggugulo. Kung naaalala mo si Alexis, ang lagi mong nakakaaway sa paaralan. Tanong ni Mang Ben. Opo, Manong. Natatandaan ko pa ang mga ginawa niya. Pasalamat siya. Palagi akong inaawat ng kaibigan kong si Drogo. Muling wika ni Marcos. Biglang naalala ni Mang Ben na nung kabataan nito, palagi siyang may kausap na hindi nakikita. Oo nga pala. Nandyan pa rin ba ang kaibigan mo? Tanong ni Mang Ben. Oo, Manong, hindi siya umaalis eh. At sa palagay ko, mas lalo pang lumakas ang ugnayan namin dahil sa medalyon ni Nanay. Tugon ni Marcos. Nalabis namang ipinagtaka ni Mang Ben dahil nasabi ng ama ni Marcos na ang nilalang na tinuturing niyang kaibigan ay isang demonyo. Nakakapagtaka. Lalong lumakas ang kapit ng kaibigan mo nung makuha ang Siete Arcangheles. Hindi ba dapat mawala siya dahil sa mismong bisa ng medalyon? Tanong ni Mang Ben. Muling naibaling ang atensyon ng dalawa kay Luciano na noon ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa mga aswang. Taliwas sa kakayahan ni Marcos, pisikal na atake ang taglay na abilidad ni Luciano gamit ang ilang mga mutsyang nakalap nito at mga buhay na salitang natutunan mula sa ama ni Marcos. Sa susunod na araw na natin pag-usapan ang tungkol sa kaibigan ko. Mukhang kailangan ng tulong ni Mang Luciano. Wika ni Marcos. Akmang hahakbang na ito palabas ng tahanan nang bigla namang lumingon si Luciano. Huwag kang makikialam, Marcos. Laban ko to. Biglang natigilan si Marcos. Napangiti. Hindi kinakailangan ni Luciano ang kanyang tulong. Tila natutuwa pa ito habang nakikipaglaban. Alam mo ba kung bakit ayaw ni Luciano na makialam sa laban? Yun ay sa kadahilanan ang mga nilalang na yan ang pumatay sa kanyang mga magulang. Wika ni Drogo. Kaagad din itong naglaho. Doon pa lamang naunawaan ni Marcos ang dahilan. Minsang naikwento ni Luciano ang tungkol sa kanyang mga magulang at kung paanong namatay ang mga ito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit galit na galit si Mang Luciano sa mga aswang. Hinayaan niya itong makipaglaban hanggang sa tuluyan niyang napabagsak ang nilalang. Hinawakan niya ito sa pakpak at buong lakas na hinila. Napasigaw ang nilalang dahil nabali ang mga buto nito sa likuran sa ginawang paghatak ni Luciano sa pakpak. Matapos ay hinawakan nito ang ulo ng aswang. Buong lakas na pinihit hanggang sa malagutan ng hininga. Pwe, yan ang nararapat sa inyo. Wala kayong karapatang mabuhay sa mundong to. Wika ni Luciano habang naglalakad palayo sa bangkay ng kalabang aswang. Nang makalapit na ito sa kinakatayuan ni Marcos, kaagad itong kinansyawan ng binata. Hindi halatang galit na galit ka sa mga aswang ah. Kulang na lang, ipagiling mo yung katawan eh. Wika ni Marcos. Kulang pa nga ang ginawa ko sa kanya eh.
Huwag lang sila magpapakita uli dito. Dahil sa susunod, hindi lang yan ang aabutin nila. Wika ni Luciano at napangiti na lang si Marcus. Dahil ramdam nito ang matinding galit sa mga aswang ng kaibigan. Nakakatakot talaga kapag nagalit si Luciano, ano? Bueno, ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa mga magulang ni Luciano? Wala rin po akong alam sa totoong nangyari. Ang natatandaan ko lang, nasa bahay na si Manong Luciano nung magkaisip ako. Kaya pasensya na po kayo kung talagang wala akong maisagot sa tanong nyo. Siguro, si Manong Luciano na lang ang tanongin nyo. Wika ni Marcus. Hinayaan na lang ito ng matanda. Sa isip nito, mas makakabuti kung mananatiling lihim ang mga nangyari sa buhay ni Luciano. Matapos ang kaganapan ay nagpahinga na ang pangkat. Sunod-sunod din ang naging pagsubok nila simula nang dumating sa bayan. At dahil sa mga nangyari, naging laganap na sa lahat ang kaalamang muli nang nagbalik si Marcus at Luciano sa bayan. Para makaiwas sa gulo, iminungkahi ni Luciano sa binata na umalis na lang sa lugar. Total nakuha na natin ang pakay dito sa bayan. Bakit hindi na lang tayo bumalik sa syudad? Lalo lang gugulo ang lahat kung mananatili tayo dito. Wika ni Luciano. Mas lalo kung nagkakaroon ng dahilan para manatili sa lugar na to. Hindi ko pwedeng hayaang maghari-harian ng mga masasamang elemento dito. Lalo pat malayo si tatay. Ako lang maaaring makapigil sa kanila. Tugon ni Marcus. Napagtanto ni Luciano na tama ang sinabi ng binata. Walang ibang makakapigil sa mga masasamang elementong naglipana sa lugar. Simula nang mawala sila ng kanyang ama. Kung yan ang pasya mo, alam mong nasa tabi mo lang ako. Hindi ko rin maaaring talikuran ng pamilyang umaruga sa akin. Ngayon, anong plano mo? Tanong ni Luciano. Malaki ang utang na loob nito sa ama ni Marcus, kaya hindi nito magawang iwanan ang binata. Sa ngayon, kailangan muna nating makiramdam dahil hindi ko alam kung sino mga makakalaban natin. Malinaw na ang grupo ni Emo ang isa sa mga yun, pero hindi silang dapat kong alalahanin. Tugon ni Marcus. Tama ka. Hindi nga si Emo ang dapat mong alalahanin. Ngunit isa siya sa maaaring maging tinik sa daan mo kung sakali. Ang mabuti pa, tanungin muna natin si Manong Ben. Siguro naman, alam niya kung sino mga maaari mong makalaban. Wika ni Luciano. Kinabukasan ay kinausap ng mga ito si Mang Ben. Hindi naman nag-atubiling magsalita ang matanda. Itinuro nito ang isa sa mga mabigat nilang makakalaban. Hindi makapaniwala si Marcus sa mga narinig mula dito. Hindi malinaw kung sinong mga personalidad ang maaari mong kalabanin dito, Marcos. Marami sila eh. Iilan lang ang mga mambabarang. At sa palagay ko, hindi sila ang dapat mong alalahanin kung hindi ang taong nagngangalang Luchibar. Wika ng matanda. Pamilyar kay Marcus ang pangalang iyon. Ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito nakakarap. Narinig ko na yung pangalan ng taong yun noon eh. Pero ni minsan, hindi ko pa siya nakakarap ng personal. Ang alam ko, nagkaharap sila ni tatay noon eh. Pero hindi ko alam ang totoong dahilan. Tugon ni Marcus. Pinaliwanag naman ni Mang Ben ang lahat tungkol kay Luchibar. Ayon dito, isang batikang espiritista na nakipagkasundo sa demonyo. Simula nang mapabalita ang tungkol sa ginawa nito, hindi na muling nakita pa si Luchibar sa kanilang bayan.
Ngunit naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Natatandaan ko ang pangyayaring yan. Ito ang dahilan kung bakit sila nagkasagupaan ng iyong ama, Marcus. Wika ni Luciano at ayon pa dito, minsan na siyang natalo ni Rodrigo. Nagawa pa nitong pasumpain si Lutchibar na hindi na tatalikuran ang masamang gawa. Naipangako na nito ang sarili sa demonyo. Hindi na mapipigilan pa ang sariling gumawa ng masama. Natatandaan ko, ikinulong ni Rodrigo ang taong yon. At isa sa mga nagbantay ang ama ni Emong. Maaari niyo siyang kausapin tungkol sa bagay na ito at paniguradong marami kayong makukuwang impormasyon. Wika ni Manang Ben. Hindi na nagsayang pa ng oras si Marcus. Inaya nito si Luciano na puntahan ang sinasabing tao ng matanda. Mabuti na lamang kabisado ni Luciano ang lugar. Alam nito ang tahanan nila Emong. Maganda ka, Marcus. Mukhang mapapalaban tayo. Alam mo kung anong nangyari sa inyo ni Emong, hindi ba? Hindi niya papalampasin ang bagay na yun. Kaya paniguradong magkakagulo kayo sa oras na makita ka niya sa kanilang bakuran. Wika ni Luciano. Alam ko, Manong. Kaya nga kita sinamay. Wala din akong balak patulan pa si Emong. Iba ang pakay natin sa pagpunta. Kaya sana lang huwag siyang gagawa ng eksena. Pag-uusap ng dalawa. Habang papunta sa tahanan nila Emong, nang makarating sa lugar, nakita ng binata ang ama ni Emong na ang pangalan ay Mang Noel. Natanaw sila ng matanda. Nakilala nito si Luciano, kaya mabilis na lumapit si Mang Noel upang salubungin sila. Luciano, ikaw na ba yan? Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Ano ginagawa niyo dito? Nasaan si Rodrigo? At sino ang binatang kasama mo? Sunod-sunod na tanong ni Mang Noel. Hindi ko po kasama si Manang Rodrigo eh. At tong isang to si Marcus, anak niya. Naparito kami dahil kay Lutchibar. Wika ni Luciano. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang pangalan ng kanilang pakay. Anak ni Rodrigo. Teka, ang pagkakalam ko eh. Hindi na naituloy ni Mang Noel ang sasabihin. Bigla itong pinutol ni Emong. Anong ginagawa niyo dito? Ang lakas ng loob niyong pumunta sa pamamahay ko. Wika ni Emong. Pwede ba, Emong? Manahimik ka na lang. Hindi ikaw ang pakay namin dito kung hindi ang tatay mo. Kaya pakiusap. Hayaan mo kaming kausapin siya. Tugon ni Marcus. Kaagad namang hinawi ni Mang Noel si Emong. Emong, pakiusap. Huwag ka munang magulo. Ano man ang nangyari sa inyo, ikaw din ang may sala, kaya wala kang sisisihin. Wika ni Mang Noel. Kaagad na ding umalis si Emong. Hinayaan ang mga itong mag-usap. Humingi naman ng paumanhin ang matanda sa dalawang panauhin. Wala pong problema, Manong Noel. Ang kailangan lang po namin na impormasyon kung paanong nakalabas si Lutchibar sa lugar kung saan siya ay kinulong ni Manong Rodrigo. Hindi po ba isa kayo sa mga nagbantay nun? Tanong ni Luciano. Tama ka, Luciano. Isa ako sa mga nagbantay sa lugar na yon ng totoo. Wala akong nagawa ng mga panahong nakatakas si Lutchibar sa lugar. Dalawa sa mga kasama ko ang naging kasabwat niya. Ngunit kalaunan, pinatay niya din ang mga ito. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon. Kasalukuyan siyang naninirahan sa kabilang baryo. At ang pagkakalam ko, sakop niya na ang lugar na yon. Kaya maaaring mahirapan kayo kung sakaling naisin niyo siyang puntahan. Wika ni Mang Noel.
Tama nga ang sinabi ni Drogo. May alam nga si Emong sa kinaroroonan ni Lutchibar. Nang minsang nakasagupa namin siya, nagawa ko pong makakuha ng impormasyon pero hindi ko alam na pati si Emong nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Tugon ni Marcus. Masyadong mapusok ang anak ko. Iisa lang ang hinahangad niya. Yun ay ang malakas sa kapangyarihan. Napakadesperado talaga ng batang yan eh. Ni hindi niya alam na maaari siyang mapahamak sa ginagawa niya. Pagmadali kayo sa mga oras na to, maaaring alam na ni Lutchibar na nagpunta kayo sa akin. Muling wika ni Mang Noel. Kaagad namang nagpaalam ang dalawa. Ngunit bago sila tumuloy, siniguro muna ni Marcus na ligtas si Mang Ben sa kanilang tahanan. Matagal na panahon nang hindi napapagaan ang depensa ng pamamahay na to. Sigurado ka bang magkakabisayan sa gagawin mo? Tanong ni Luciano habang binabasa ni Marcus ang mga libretang iniwan ng ina. Nakasulat sa mga ito ang ilang mahalagang impormasyon, pati na rin ang mga dasal sa pagpapagana ng depensa ng kanilang tahanan. Minsan ang nabanggit sa akin ni tatay ang pamamaraan eh. Hindi ko lang lubos maunawaan noon eh. Pero ngayon, susubukan kong gawin. Tugon ni Marcus. Kaagad namang umatras si Luciano para magbigay ng daan sa binata. Inilapag nito ang libreta sa gitna ng tahanan kung saan nakaukit ang pentagramong nagsisilbing palatandaan ng kanilang angkan. Ito rin ang selyo na nagbibigay ng proteksyon sa buong ari-arian ng kanyang ama. Nasorpresa si Luciano nang makita nito kung paanong paganahin ng binata ang depensa nang walang kahirap-hirap. At ang ipinagtataka nito, tila sumasagot ang suot na medalyon ni Marcus na mula naman sa kanyang ina. Anak nang, paano mong nagawa yun? Alam mo bang halos buong buhay kong sinubukang paganahin ang depensa ng bahay na to. Pero ikaw, sa isang subok lang, nagawa mong paganahin. Aba, ibang klase ka talaga Marcus ah. Wika ni Luciano. Hindi ba nasabi ko na sa'yo? Minsan ko nang napagana ang depensa ng bahay na to. Kaya ngayon wala na tayong problema. Hindi na mapapasok ng kalaban si Mang Ben. Matapos itaas ang depensa ng tahanan, kaagad nagpaalam sila Luciano at Marcus. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang tinuturong baryo ni Mang Noel. Ngunit habang nasa daan, bigla na lang naalala ni Marcus ang matanda. Ang kinakatakot ko, Manong, baka kung anong mangyari kay Manong Noel. Maaari bang magpunta ka sa kanila? Alalayan mo siya? Pakiusap ng binata. Hindi naman nagdalawang isip si Luciano. O sige, sa oras na masigurado kong ligtas na si Mang Noel, susunod ako sa kinaroroonan mo. Tumango naman si Marcus at naghiwalay ng landas ang dalawa. Mabuti na lang, nagawang abutan ni Luciano si Mang Noel na noon ay papaalis na papuntang bayan. Sinabihan niya itong manatili sa tahanan dahil maaaring mapanganib kung mamataan siya ng pangkat ni Lutchibar, lalo pat alam na ng mga ito na siya ang nagturo ng kinaroroonan ng kanilang kuta. Mangyari pong manatili na lang po muna kayo dito sa inyong tahanan. Naatasan po ko ni Marcus na pakiusapan kayo dahil maaaring nasa panganib na din ang buhay niyo sa mga sandaling ito. Wala kayong dapat ipag-alala dahil babalutin ko ng proteksyon ang buong tahanan. Nang sa ganun, wala nang makapasok pang kalaban. Wika ni Luciano. Hindi na rin tumanggi ang matanda dahil naisip nito na tama ang sinabi ni Luciano. O siya, sabihin mo kay Marcus salamat sa pag-aalala.
Sige na, ayos na ako dito. Kailangan ng kaibigan mo ang tulong. Nga pala, ang sinasabi kong baryo ay pugad ng mga mambabarang na nakianib sa adikain ni Lutchibar. Pasensya na kayo kung nakaligtaan kong sabihin. Tugon ni Mang Noel. Matapos balutin ng proteksyon ng paligid, kaagad nang umalis si Luciano. Nagmadali itong sundan si Marcus dahil sa mga bagong impormasyon na nakuha. Manong naman, bakit ngayon niyo lang sinabi? Nasa panganib ngayon ang buhay ni Marcus. Dali-daling umalis si Luciano at habang nasa daan, walang tigil ang pagdadasal nito na sana hindi sagupain ng binatang mag-isa ang mga kalaban. Sa kabilang banda, papasok na si Marcos sa baryo. Kakaibang tingin ang isinalubong sa kanya ng mga taga roon bago sa paningin nila ang binata. Taas noong naglakad si Marcos habang tinitignan ng mga taga-baryo. Baliwala sa kanya ang matatalim na titig ng mga ito. Ang ilan ay nakasunod na sa kanya. Isang pagkakamali lang, maaari siyang dambahin. Hanggang sa makarating siya sa bahaging napakaraming tao. Huminto sa paglalakad ang binata. Nilingon ang ilang kalalakihang nakasunod sa kanya. Magandang hapon sa inyong lahat. May gusto lang akong itanong at sana makisama kayo. Wika ni Marcos. Sabay labas ng medalyon mula sa puntod ng kanyang ina. Nag-atrasan ang mga tao. Ang ilan ay pumasok pa sa kanilang tahanan dahil sa takot. Hanggang sa isang lalaki ang lumabas mula sa kubo sa gawing unahan. Marahang naglakad papunta sa kanyang kinakatayuan. Anong kailangan mo, binata? Ginagambala mo ang aming katahimikan. Wika ng lalaki. Pasensya na pero hindi yun ang pakay ko. May ilang bagay lang akong nais malaman mula sa inyo. Tanong ni Marcos. Kung ganon, magsalita ka. Muling wika ng lalaki. May hinahanap akong tao at sana matulungan niyo ako. Mali. Sana makisama kayo. Wika ni Marcos. Biglang tumawa ng malakas ang lalaki at muling nagsalita. Alam mo ba kung nasan ka, binata? Mukhang naliligaw ka yata. Hindi mo ba alam kung ano ang mga taong nakatira dito? Tugon ng lalaki. Napakunot ng noo si Marcos. Gumante ng tawa. Hindi. Wala akong pakialam kung sino kayo. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Kung ayaw mong ubusin ko kayong lahat. Wika ni Marcos. Ayos Lakas ng loob mo. Nangangahulugan na wala kang ideya kung ano ang pinasok mo. Ngayon kung ayaw mong samain, humingi ka ng tawad sa panggagambala mo sa aming katahimikan bago pa magbago ang isip na mga kasama ko at hindi ka na makalabas ng buhay dito. Tugon ni Omar. Kaagad namang naglabasan ang ilan sa mga kalalakian. Meron silang hawak na itak. Kanya-kanyang bulong ng tigalpo ang mga ito at ihip sa kanilang palad. Napangiti naman si Marcos. Sinasabayan pa ang pag-uusal ng ilan. Kagaya ng sinabi ko, hindi pang gagambala ang sadya ko sa lugar na to. May hinahanap lang akong tao At alam kong kilala niyo siya. Kaya hanggat kaya ko pang magpigil at makiusap sa inyo, makisama na lang kayo. Bahagya nang tumataas ang boses ni Marcos.
Dito na nagalit ang ilan sa mga kalalakian. Sumugod ang mga ito papunta sa kanya. Isang malakas sa suntok sa lupa ang binitawan ni Marcos, dahilan para tumilapon pabalik ang mga kalaban. Tumayo ang binata, sabay ihip sa kanyang kamao. Ngayon, para sa una kong katanungan, dito ba naninirahan si Lutchibar? Wika ni Marcos. Nagkatinginan ang mga tao. Muling ibinaling ang atensyon sa kanya. Lutchibar, ang antikristong pinuno ng kulto. Pasensya na, mukhang nagkamali ka yata ng baryong pinasok. Walang Lutchibar na nakatira dito. Tugon ng lalaki. Ang tagal na nating nag-uusap, pero hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Pwes, ako na ang unang magpapakilala. Ako nga pala si... Marcos! Itigil mo yan! Hindi mo sila kalaban! Biglang natigilan si Marcos nang marinig ang boses ni Luciano mula sa malayo. Umatras ang mga kalalakian nang mapagtanto kung sino ang paparating. Hindi ba ito yung baryong sinasabi ni Mang Noel? Teka, sino naman tong kasama mo? Tanong ng binata nang makitang may hila-hilang tao si Luciano. Isa sa mga espiya ni Lutchibar ang taong to. Nahuli ko siya habang papunta ako dito. Nakabuntot sa akin eh. Naloko tayo ni Mang Noel. Hindi to ang baryo kung nasaan si Lutchibar. Ang katotohanan, wala ngang kaalam-alam ang mga tao dito tungkol sa kanya. Nako, sana lang hindi ka pa nakakagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pagpapaliwanag ni Luciano. Hindi pa naman, Luciano. Maligayang pagbabalik sa'yo, ha? Mabuti na lang dumating ka. Kundi mukhang magkakagulo at siguradong may mapapagalitan ng kanyang ama. Wika ni Omar. Teka, sandali nga. Magkakilala kayong dalawa? Tanong ni Marcos. Kagad naman itong inakbayan ni Luciano. Dinala sa isang sulok kung saan sila lang ang makakarinig ng usapan. Ang baryong ito ay isa sa mga tinulungan ng iyong ama. At ang taong kaharap mo ay si Omar, ang pinuno ng baryo. Malakas na manggagamot na kaibigan ni Manong Rodrigo. Nalin lang tayo ni Mang Noel. Isa siya sa mga galamay ni Lutchibar. Wala dito ang hinahanap natin. Itinuro niya ang baryong to dahil isa si Omar sa mga maigpit na kalaban ng taong hinahanap natin. Kaya kung pwede lang, humingi ka ng tawad sa kanila. Mabilis kang nabasa ni Mang Noel. Alam niyang mainitin ang ulo mo at sasalakay ka kagad. Tugon ni Luciano. Napakamot naman ng ulo si Marcos. Nilingon si Omar. Sabay lakad ng marahan pabalik sa kinakatayuan nito. Manong Omar, pasensya na po kayo kung nagpadalos-dalos ako, ha. Mali po kasi yung impormasyong nakuha ko eh. Wika ni Marcos. Walang problema. Naiintindihan ko. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang anak ni Rodrigo. Pamilyar sa akin ang medalyong hawak mo. Yan ay isa sa mga tangang gamit ng iyong ina, si Marieta, na ako mismo ang nagbigay. Halika kayo sa aking kubo nang mapag-usapan ng lahat. Tugon ni Omar. Naglakad ang mga ito papasok sa tahanan ng pinuno. Habang papasok ng bahay, tinadtad ng pangaral ni Luciano ang binata. Yan ang napapala mo. Padalos-dalos kang magpasya. Alam mo bang kamuntikan ka na magdeklara ng digmaan sa isang buong baryo ng mga manunugis? Pasalamat ka maunawain tong si Omar eh. Malaki ang utang na loob niya sa iyong ama.
Dahil kung hindi, baka nagkagulo na. Wika ni Luciano. Hindi naman nagsalita si Marcos. Napakamot na lang ito ng ulo dahil napahiya sa maraming tao. Pagdating sa loob ng tahanan ni Omar, kaagad namang sinabi ni Luciano ang totoong dahilan kung bakit hinahanap nila si Lutchibar. Ang totoo, hindi namin alam ang pangalan ng taong yon kung hindi binanggit ng binatang to. Ngunit alam namin kung ano ang ginagawa niya. Kung hindi mo napapansin, wala sa mga kababaihan at kabataang babaeng lumalabas nang dumating kayo. Yun ay sa takot na baka isa kayo sa mga kasama ng taong dumudukot sa kanila. Wika ni Omar. Hinayaan naman ni Marcos na si Luciano ang makipag-usap sa takot na baka magkamali na naman ito ng sasabihin. Malaki ang gulong dinulot ni Lutchibar sa mga tao dito sa bayan. At sa totoo lang, hindi rin namin nalaman kung hindi pa kami nagpasyang bumalik dito dahil sa medalyon ni Manang Marieta. Tugon ni Luciano. Ang 7 Arcangheles, mabuti naman at binalikan nyo. Ang buong akala ko dinala niya ito sa hukay. Makapangyarihan ang medalyong yan at sa mga kamay ng taong karapat-dapat, lalong lalakas ang nakatago nitong kapangyarihan. Wika ni Omar. Ipinakita naman ni Marcos ang medalyon. Kinumpirma na yun nga ang makapangyarihang medalyon ng ina ng binata. Ayon din kay Omar, ipinagkaloob niya ang medalyong ito kay Marieta bilang proteksyon dahil bago pa man ito mapangasawa si Rodrigo, minarkana ng demonyo ang nooy dalagang si Marieta bilang pang-alay. Naikwento na nga ito ni Manong Rodrigo noon. Hindi ko akalain, bago pa man sila makilala ni Lutchibar, may mga antikristo na pala sa bayang ito. Wika naman ni Luciano. Patuloy lang na nakinig si Marcos sa usapan ng dalawa dahil alam niyang may makukuha siyang impormasyon tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Hindi lang basta naging alay si Marieta. Isa siyang espesyal na babae dahil sa kakayahan niyang maging tulay ng magkabilang mundo na alam kong minana na nag-iisang anak na lalaki. Nakatakdang ikasal si Marieta sa isang demonyong nagkatawang tao. Sa tulong ni Rodrigo, nailigtas siya sa tiyak na kapamakan, napigilan ang kamuntikang pagkagunaw ng mundo. Wika ni Omar. Nanlaki ang mga mata ni Marcos dahil hindi nito lubos akalain ganun pala kalaki ang papel na ginagampanan ng hawak niyang medalyon. Dagdag pa ni Omar, kung wala ang medalyon ng 7 Arcangheles, malamang nagawa ng kunin ng demonyo ang kanyang ina. Alam kong hindi aksidente ang pagpunta namin sa lugar na ito, Manong Omar. Malaki ang maitutulong mo sa adikain naming pigilan si Lutchibar sa kanyang mga gawain. Wika ni Luciano. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magdadalawang isip na tumulong sa abot ng aming makakaya. Maiba ako. Alam mo na ba kung paanong gamitin ang medalyong hawak mo, Marcos? Tanong ni Omar. Opo, pero hindi lahat ng kakayahan nito nagagawa kong paganahin. Mga pangunahing abilidad lang ng medalyon ang nagamit ko. Gaya ng proteksyon, kontratigalpo, maliban doon wala na. Hindi ko lubos maunawaan ang mga nakasulat sa iniwang libreta ni nanay. Tugon ni Marcos. Kung ganun, hayaan mong ako magturo sa iyo. Dahil ako ang totoong mayakda ng libretang yan. Ang mga dasal at orasyong nakapalob sa libreta
pawang hapaw na kaalaman lang. Kaya kung pahihintulutan mo ko, handa kong ituro sa iyo ang lahat. Wika ni Mang Umar. Nung una ay nagdadalawang isip pa ang binata. Dahil nga sa kamuntikan ng magbanggaan ang mga ito kani-kanina lang. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang ipagkatiwala sa iyong bagay na to eh. Kamuntikan na tayo maglaban kanina eh. Tumawa ng malakas si Omar at lumapit sa binata. Oo, tama ka. Yon ay sa kadahilanang hindi pa natin kilala ang isa't isa at magulo ang isipan mo. Ngunit nang makita ko ang hawak mong medalyon, doon ko palang napagtanto na hindi ka kalaban. Kaya kung meron ka mang pagkakatiwalaan, walang iba kung hindi ako. Tugon ni Omar habang inaabot ang kamay kay Marcus. Magtiwala ka sa kanya, Marcus. Isa siyang mabuting kaibigan. At kung meron mang higit na nakakaalam ng kakayahan ng medalyon na yan, walang iba kung hindi si Omar. Isa pa, siguradong kakailanganin mo ito sa oras na makaharap natin si Luchibar. Wika ni Luciano. Awatin kita dyan sa sinasabi mo. Bago pa natin makalaban sa Luchibar, dadaan tayo sa mga malalakas niyang galamay. Isa na dito ang pangkat ng mambabarang, si Graciano. Sinasabing wala pang nakakatalo sa kanya. Naging mailap lang siya sa paningin ni Rodrigo nung mga panahong aktibo pa ito. Kaya hindi magawang pigilan. Pero ngayon, alam kong ikaw lang ang may kakayahang gumawa nun. At paniguradong nakarating na din sa kanila ang pagbabalik mo sa bayan. Tugon ni Omar. Sa pagkakataong iyon, napapayag nito ang binatang magpaturo ng mga nakatagong lihim ng medalyon ng 7 Arkangeles. Nasorpresa naman si Omar dahil ilang araw lang ang ginugol nito para matutunan ang lahat. Ngunit may bahagi ng aral na hindi maaaring ituro ni Omar. Ito ay ang pagtawag sa gabay ng medalyon. Ayon sa kanya, tanging may tangan lang ang may hawak ng susi para mapakawalan ang gabay nito at tuluyang magamit ang buong kakayahan ng medalyon. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang naperpekto ni Marcus ang paggamit ng medalyon. Hindi na muna inisip ng binata ang tungkol sa gabay dahil may mas mahalagang kailangang atupagin. Habang nagsasanay sa baryo ni Omar, napag-alaman nila, nagsimula ng manalanta ang mambabarang na si Graciano. Ayon sa mga tauhan ni Omar, namataan nila ang pangkat ni Graciano sa mismong poblasyon. May ilang tao na din silang nabiktima. Yun ang mga pilit na sumasalungat sa kagustuhan ni Luchibar. Balak nitong ipasailalim sa kapangyarihan ng buong bayan. Wika ni Luciano. Kung ganon sila ang dapat nating unahin. At sa oras na mapabagsak natin ang Gracianong yun, malaking kawalan yan sa grupo ni Luchibar. Tugon ni Marcus. Magaling. Sana ganyan ka palagi mag-isip. Kung handa ka na makipaglaban sa isang mambabarang, simulan na natin ang paghanap sa kanila. Wika ni Luciano. Inawat sila ni Omar. Hayaan niyo ang mga tauhan kong gumawa sa bagay na yan. Mag-antay lang kayo dito. Wika ni Omar. Nagpautos siya sa ilang tauhan upang matukoy ang kinaroroonan ng pangkat ni Graciano. Kinabukasan, kagad silang nakatanggap ng balita. Isa sa mga biktima ni Graciano ang lumapit sa mga kasamaan ko. Alam kong matutunton niyo sila sa pamamagitan ng taong yun. Kaya puntahan na natin
bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Umar. Dali-daling lumakad ang grupo para puntahan ang sinasabing tao. Pagdating sa tahanan nito, nanlumo ng gusto ang binata dahil halos butot laman na lang ang nakita. Mga walang hiya talaga sila. Ngayon mas lalo kong nagkaroon ng dahilan para ubusin silang lahat. Wika ni Marcos. Ramdam ni Luciano at Omar ang galit sa boses nito. Kaya muli itong pinaalalahanan ng dalawang nakakatanda. Alam kong wala ako sa lugar para magsalita sa iyo. Pero sana, huwag mong pairalin ang galit sa pagkakataong ito. Sapagkat yan ang isa sa pangunahing elementong nagpapalakas ng negatibong kapangyarihan ng mga mambabarang. Sa oras na maramdaman nila ang galit sa puso mo, lalo silang lalakas at lalong magiging matibay ang koneksyon nila sa kanilang biktima. Wika ni Omar. Tama si Omar, Marcos. Galit, takot at pag-iigante ang nagpapalakas sa kapangyarihan ng mga elementong nasa kaliwa. Kaya uminahon ka at huwag mong ipaparamdam ang galit mo. Wika ni Luciano. Huminga ng malalim si Marcos. Sinimulan ang panggagamot. Kagad naman itong natunton ang may gawa ng pambabarang. Alam ko na kung saan siya hanapin. Manong Luciano, maaari bang ikaw na ang tumapos ng gamutan at kami na ni Mang Umar ang pupunta sa kinaroroonan ng mambabarang? Pakiusap ni Marcos. Laking gulat ni Luciano dahil mahinahon ang binata ng mga sandaling iyon. Walang problema. Sige, lumakad na kayo at ako nang bahala dito. Tugon ni Luciano. Hindi na nagsayang pa ng oras sina Umar. Habang nasa daan, naalala nito ang espiya ni Lutchibar na si Mang Noel. Ano nga pala nangyari dun sa galamay ni Lutchibar? Sino ba yan? Yung Noel. Anong ginawa niya sa taong yun? Tanong ni Omar. Si Manong Luciano na po ang bahala sa isang yun. Paniguradong hindi na siya makakapaminsala pa. Tugon ni Marcos. Ayon kay Luciano, tinanggalan niya ng kakayahan si Mang Noel na makapagpagana ng mga dasal sa pamamagitan ng ritual ng pagdiskomunyon. Sa ganung pamamaraan, hindi na magagawa pang buksan ni Mang Noel ang alinman sa mga kakayahang minsan niyang tinaglay. Nako, yan ang isa sa pinakamasakit na nangyayari sa mga taong naliligaw ng landas. Pero nararapat lang sa kanya yun. O siya, nandito na tayo sa lugar. Wika ni Omar habang tinuturo ang isang maliit na dampa. Marahan namang naglakad si Marcos papasok. Laking gulat nito dahil biglang may taong lumabas sa pintuan. Sinugod sila gamit ang itak. Walang tigil itong umatake na nagagawa namang iwasan ni Marcos hanggang sa tuluyan itong mahuli ang kamay ng taong iyon. Walang iya ka. Talagang pinapatunayan mo lang sa akin na hindi ka karapat dapat buhayin. Wika ni Marcos habang pinipilipit ang kamay nito, dahilan para mabitawan ng lalaki ang itak. Hindi niyo malalaman yung kinaroroonan ni Graciano. At kung sakali mang matuntun niyo siya, wala din kayong panama sa kapangyarihan ng taong yun. Wika ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman yun ang pinunta ko dito kung hindi ikaw. Alam ko na kung nasan si Graciano. Kaya hindi mo na kailangan magsayang pa ng laway para sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Wika ni Marcos
sabay dampot ng itak. Pinugutan ng ulo ang mambabarang. Ngayon naman, punta na natin si Graciano. Siguradong hindi niya inaasahan ang pagdating mo. Wika ni Omar. At sa hindi kalayuan, sa tahanan ng mambabarang, natunto nila ang lugar ni Graciano. Gaya ng sinabi nito, hindi nga inaasahan ng pangkat ni Graciano ang pagdating ni Marcos. Biglang nagpulasan ang ilan sa mga tauhan nito nang maramdaman ang paparating na puwersa. Ngunit hindi na nagawa pang makalayo ng mga ito dahil sa tigalpong ibinato ni Omar. Kagad na pinasok ni Marcos ang tahanan. Tumambad sa kanya ang isang lalaki, kampanting nakaupo sa sahig. Ikaw pala yung pangas na pumasok sa teritoryo ko. Hindi na ako magtataka. Kasama mo yung manonugis na yan. Siguro, isa ka lang din sa mga baguhan na nagnanais na talunin ako. Pero wag ka na mag-aksaya ng panahon. Hanggat hindi na nito natuloy ang sasabihin, pinutol ito ni Marcos. Pwede ba? Ilang beses ko nang narinig yung mga katagang yan eh. Tumayo ka at harapin ako kung talagang totoo ang sinasabi nilang malakas ka. Wika ni Marcos. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Saka pa lamang nito napagtanto ang taglay na enerhiya ng binata. Bigla itong napatayo. Lalo pa nang makita ang nilalang na nasa tabi ni Marcos. Ang anak ni Rodrigo. Akalain mo nga naman kapag pinag-adya ng pagkakataon, wala talagang makakapigil. Talagang dinala ka ng tadhana sa harapan ko. Alam mo bang malaki ang galit ko sa tatay mo? Wika ni Graciano. Unti-unting naglalabasan ang mga makamandag na insekto sa ilalim ng lupa. Gumagapang ito papunta kay Marcos. Samantalang si Omar naman, nanatiling nakatayo sa isang sulok, sa kahilingan ng binatang hayaan siyang labanang mag-isa ang mambabarang. Unti-unting nabalot ang katawan ni Marcos ng mga insekto, ngunit nanatili itong kalmado. Hindi na nagpakita ng anumang takot ang binata, gaya ng itinuro ng dalawa sa kanya. Laking pagtataka ni Graciano dahil hindi gumagana kay Marcos ang mga orasyong ibinabato para pasunurin ang mga alagang insekto. Ngayon masasaksiyan mo ang buong kapangyarihan ng 7 Arkangeles. Kung noon, nagawa mong makaligtas sa kamay ni Rodrigo, pero sa pagkakataong ito, mukhang matatapos na ang karera mo sa kamay ng anak niya. Wika ni Omar. Wala pang nakaligtas sa sumpang ibinigay ko. At kahit ang binatang to, hindi makakaligtas. Tugon ni Graciano. Unti-unting nagbabagsakan ang mga alagang insekto mula sa katawan ni Marcos. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang wala ni isang galos ang katawan ni Marcos. Anong nangyari? Bakit hindi ko man lang naramdaman ang sinasabi mong lakas? Asan yung pinagmamayabang mong kapangyarihan na mula kay Lutchibar? Mukhang nasayang lang ang pagsunod mo sa mga utos niya. Hindi ko man lang naambunan ng totoong kapangyarihan. Alam mo, nakakapanghinayang lahat ng pagod sa pagpunta ko dito. Tapos, ito lang pala yung madadatnan ko? Tugon ni Marcos habang pinapagpag ang mga insekto na nakakapit sa kanyang katawan. Bigla itong nagbitaw ng tigalpo, dahilan para matupok ang mga insekto. Sa kumpas ng kamay ni Marcos, biglang tumilapon sa malayo si Graciano. Akmang babangon pa sana ito, nang biglang matanaw ang nilalang na nakatayo sa likod ng binata.
Nakatayo na ito sa harapan niya habang nakangisi ng nakakaloko. Biglang nakaramdam ng matinding takot ang mambabarang. Takot na tanging nararamdaman ng taong nasa bingit ng kamatayan. Mukhang katapusan mo na. Ikinalulugod kong kaladkarin ka papunta sa impyerno. Wika ni Drogo. Napasigaw ng malakas si Graciano. Ilang sandali pa, tuluyan ang natupok ang katawan nito. Pambihira. Hindi ko inaasahan ang mga mangyayari. Mabuti na lang, hindi ko naisipang kalabanin ng anak ni Rodrigo. Baka ganyan din yung sinapit ko. Wika ni Omar. Bigla namang dumating si Luciano. Kung iisipin, hindi pa nagagamit ni Marcos ang kapangyarihan ng medalyon. Purong pisikal na lakas lang ang ginagamit niya, pero nagawa niyang talunin ng malakas sa mambabarang. Wika ni Luciano. Isang bagay pa ang nakita ko at hindi ako makapaniwala. Napapaisip tuloy ako. Panig ba talaga ng kabutihan yan? Kasi may nakita akong demonyong nakatayo sa tabi niya. Tanong ni Omar. Sinisigurado ko sa'yo na nasa panig ng kabutihan ng anak ni Rodrigo. Magpasalamat na lang tayong kakampi natin siya. Natigil ang pag-uusap ng dalawa. Nang makitang paparating si Marcos, biglang nakaramdam ng takot si Omar sa hindi malamang dahilan. Napakalambot pala ng mambabarang na yun eh. Akala ko pagpapawisa. Bigla itong nawalan ng malay. Dali-dali itong sinalo ni Luciano. Nagulat nang makita ang kagat ng insekto sa gawing batok ng binata. Kagat yan ng balingayaw. Isa sa pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo. Wala tong sinasanto. Kahit may kaalaman ka sa lihim na karunungan, kaya kang tabla ng kamandag nito. Bilisan mo. Kailangan natin siyang maiuwi sa bahay. Dali-daling binuhat ni Omar ang binata. Mabilis na umuwi ng tahanan. Pagkarating doon, nilapatan ng paunang lunas ang kagat ng balingayaw. Kakailanganin natin ng sungay ng babaeng usa at ilang ugat ng tuble para kontrahin ang kamandag. Mabilis namang kumilos ang mga kasamahan ni Omar. Laking pasasalamat ni Luciano dahil nasa paligid lang ang kailangan nila. Anong mangyayari sa kanya kung sakaling hindi naagapan? Tanong ni Luciano. Maaari niya itong ikamatay. Mabuti na lang, hindi pa gaanong kumalat ang kamandag sa katawan niya. Ngunit kahit magamot natin ang kagat, mananatili siyang tulog sa loob ng ilang araw. Ito ang epekto ng sungay ng babaeng usa sa taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Pansamantala nitong papahintuin ng daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Pero wala kang dapat ipag-alala. Sa loob ng ilang araw, manunumbalik ang dati niyang lakas at ang kagandahan pa nito. Magkakaroon siya ng pambihirang kakayahan na hindi tabla ng kagat ng anumang makamandag na hayop. Tugon ni Omar. Ilang sandali pa ay nagawa ng lapatan ng gamot ang kamandag. Laking gulat ni Luciano dahil lumabas sa mismong sugat ang lason ng kagat ng balingayaw. Sa pagkakatanda ko, ito ang unang beses na nakagat ng makamandag na insekto si Marcos. Kaya siguro nagkaganyan siya. Hayop talaga yung Graciano na yun, ano? Wika ni Luciano. May mas malaki pa tayong problema. Paniguradong nakarating na kay Lutseban ang nangyari. Hindi ito mag-aaksaya ng panahong sumalakay.
Lalo na kung malalaman niyang walang malay si Marcus. Tugon ni Omar. Sa ngayon, wala tayong dapat ibang gawin kung hindi protektahan si Marcus hanggang sa magising siya. Ipanalangin na lang natin na hindi siya matunto ng mga kalaban. Tugon ni Luciano. Wala kang dapat alalahanin. Balot ng malakas na sabulag ang kubong pinaglagyan ko sa kanya. Idagdag mo pa ang proteksyon ng gabay niyang demonyo. Biglang naramdaman ni Luciano ang pag-aalinlangan kay Omar, lalo pa nang sambitin nito ang katagang demonyo. Maniwala ka, Omar. Hindi demonyo ang nilalang na yon. Tignan mo sa paglipas ng panahon. Malalaman mo din ang sinasabi ko. Wika ni Luciano. Nang mga oras na yun, kinakausap ni Omar ang kanyang mga kababaryo. Handa namang tumulong ang mga ito para protektahan ng walang malay na si Marcus. Maraming salamat sa tulong mo, Omar. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ko magagawang iligtas si Marcus. Wika ni Luciano. Wala kang dapat ipag-alala, Luciano. Malaki ang utang na loob namin sa ama ng binatang yan. Karangalan namin ang tumulong. Ang kinakatakot ko lang, yung alaga niyang nilalang. Wika ni Omar. Wala kang ang dapat alalahanin sa nilalang na yun dahil hindi yun gagawa ng kahit ano na hindi pinag-uutos ni Marcus. Pag-uusap ng dalawa. Habang natutulog ang binata, pinagmamasdan ito ni Omar. Hindi pa rin siya naniniwala. Pisikal na lakas lang ang ginamit ni Marcus sa labang iyon. Hindi niya nakitang nag-usal ng dasal. Tanging pagkumpas lang ng kanang kamay ang ginawa nito. Naintriga si Omar, kaya sinubukan nitong tignan ang kamay ng binata. Nanlaki mga mata dahil nakaukit sa palad ni Marcus ang selyo ng kanilang angkan. Ito din ang pentagramong ginamit ng kanyang ama upang buksan ang lagusan ng impyerno. Nakita din ni Omar maging ang mga nakasulat na dasal sa katawan ng binata. Hindi ito pangkaraniwang mga dasal dahil kahit na siyang may mataas na karanasan sa lihim na karunungan, nakakaramdam ng mahinang rebuelta sa pagbabasa lamang nito. Maya-maya pa, lumabas na sa kubo si Omar. Nakasalubong nito si Luciano. Kaagad na kinausap ang panauhin. Hindi mo sinabing kargado ng mga pandigmang dasal ang katawan ng batang yan. Kaya naman pala, ngayon nasagot na ang katanungan ko kung paano niyang natalo si Graciano ng walang kahirap-hirap. Wika ni Omar. Sasabihin ko pa lang sana sa'yo kaso natuklasan mo na. O ngayon, naniniwala ka nang wala kang dapat ipag-alala? Tanong ni Luciano. Oo, naniniwala na ako. Kaya naman pala nagagawa niyang pasunurin ang demonyong yun. Pag-uusap ng dalawa. Hindi pa rin mawala sa isip ni Omar ang gabay ni Marcus. Kaya para manahimik na ito, pinaliwanag niya ang totoong pinagmula ni Drogo. Ayon kay Omar, walang ibang nakakakita sa nilalang. Nung bata si Marcus, inakala nilang imahinasyon lang nito ang kaibigan. Ngunit laking gulat ng mga magulang ni Marcus dahil binigyan niya ito ng pangalan. Alam mo naman ang batas ng kabilang dimensyon, hindi ba? Sa oras na bigyan ka ng isang mortal na may kapangyarihan ng isang nilalang mula sa kabilang mundo, nagiging tagasunod niya ito at habang buhay mananatili sa kanyang tabi. Wika ni Luciano. Oo, alam ko yun.
Pero ang hindi ko maipaliwanag kung bakit at paano niyang napapasunod ang nilalang na mula sa impyerno. Tanong ni Omar. Ang totoo, hindi ko rin alam. Pero palagi kong naririnig si Marcus. Sinasabi niya ang mga kataga. Oo, ikaw ang mag-aani ng kaluluwa ko. Muli mga kabayan, last 6 hours na lang ng ating promo kaya habol na kayo. Maraming salamat. Announcement mga kabayan, huling 6 na oras na lang para sa ating promo. Sa lahat ng gustong umabol, nasa comment